I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Ayan na, nagpapakalat sila ng fake news laban sa Pangulong Marcos Jr. Ito ang lagi kong sinasabi mga kababayan. Hindi na po tayo magtataka kasi ilang beses na sila gumawa ng istoryahe sa paninira sa Pangulo. O, di ba? Anong umpisa? Mula sa pulburong video, di ba? O, ano lagi ko sinasabi? Abangan natin ang susunod na black propaganda para sirain ang Pangulo. Biro nyo, sila nang nagbigay ng sakit, hindi mismo ang kalikasan or hindi galing sa mga kinakain. Biro nyo yun? At sino naman itong mga to? Hindi na kailangan tanungin yung guys, okay? Alam na alam nyo kung sino ang mga tao na yan. Yung mahilig magsalita na BBM resign, gusto nila patalsigin ng Pangulo. Why? Kasi gusto nila paupuin yung kanilang mga pinuno dahil nalalagay sila sa langanin. Sa mga sitwasyon nila ngayon. But anyway, para kompleto detalyado, basahin po natin mga beswa, April 7, 2026. Shout out sa mga Marcos loyalist supporters and Filipino and OFW. Eto na. Ito kakasuhan ng Malacanang ang mga nasa likod ng pagpapangalat ng social media na may malubha ang sakit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inahayag ng palasyo matapos umabot umano sa sukdulan ang paninira sa presidente nitong nakalipas na linggo at sabihing stage 4 na umano ang sakit nito na ikinalat sa iba't ibang social media platform. Sino may kagagawa na? Sino yung mga salot? Sino pa nga ba? Yung na atat siguro yung umupo sa Malacanang. Ganun sila di ba? Sa tingin ko lang in my own observation guys. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Yusek Claire Castro, sobra na ang paninira ng obstruction at destabilizer dahil pati kalusugan ng presidente ay ginawa ng iso para sirain ng administrasyon. Yes! Grabe kasi. Ano sila ngayon? Tudukayod, mayroong mga nagpapalabas ng mga fake witness, mga fake na istoryahe, mga fake na palabas, laban sa Marcos administration. But God is good all the time. Alam niya kung sinong gumawa ng tama at alam niya kung sino nagtatrabaho. 'Di ba? Alam niyo yung mga iba kasi wala na lang ginawa kundi manira sa Pangulo. Samantalang sila ayahay lang, walang trabaho, walang achievement. Ganun lang 'yun Hindi sila si Nostradamus. Mga buwetro sila. Kaya kahit ang kalusugan ng Pangulo ay gagawin ng chismis. Yes, hindi lang buwetre, mga buaya kamo. Totoo yun, mga kababayan. Hinimok ni Castro ang publiko na ipunin ng mga video at mga fake posts sa social media at ibigay sa Malacanang upang makasuhan ang mga ito. Dapat lang guys, magtulungan na lang, no? Ganun lang. I-send nyo doon sa website ng Malacanang. Okay, sa page nila, diba? Sinabi ni Castro na aasahan nilang dadami pa ang gagawing paninira ng mga kalaban ng gobyerno laban sa presidente habang papalpit ang paggulong ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Alam na ang mga salot ang nasa likuran. Grabe matindi sila. Wala na silang magawa. Alam nyo guys, wala na silang magawa sa buhay kundi sirain ng Pangulo, gagawin ng lahat, di ba? Gawa ng istoryahe, black propaganda, ganun lang yun. Mga fake witness, kala mo totoo, yun pala, di ba? Mga peke, ganun lang yan. Alam nyo guys, nakakapagtataka. Bakit kaya gustong-gusto nila iluklok yung mga puon nila na wala namang kaalam-alam sa pamumuno? 'Di ba? Wala as in Baka yung baka yung islands ng Pilipinas kung ilang bilang hindi alam Biro niyo yun. Yan, kakasuhan ng Malacanang.
ang mga nasa likod ng pagpapakalat sa social media na may malubhang sakit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bes, Abanti. Sabi ng Abanti News Online. Fake news pa more. Kasi fake news yan, guys. Huwag kayong maniwala, ha? Malakanyang kakasuhan ng mga nagpapakalat ng may sakit si PBBM. O, di ba? Yung iba nga ipinagdasal na mawala na si Pangulong Marcos Jr. Sa kayo makikita niyan. Pero hindi nila kayang gawin yan dahil nakikita sila ng Diyos eh. 'Di ba? Oh, baka magkaroon ng twist. Kung sino pa yung nagwiwis para mawala ang Pangulo, yun ang mababaliktad at mapupunta sa kanya. Ang kamalasan. Sa totoo lang. At napakaganda rin naman itong mga, ibig sabihin, si Pangulong Marcos Jr., pinagpapala yan. Ng katalinuhan. Healthing pangangatawan. Pinagpapala ng Diyos yan. Kasi hindi pala away eh. Mapagbigay, matulungin, maunawain, magpasensya, at magaling pa mamuno. Saan kayo makita niyan? Si PBBM lang meron yan, guys. Wala sa ibang mga past admin. Alam nyo naman kung ang mga nangyari sa mga past admin. Walang kakwenta-kwenta. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? So yun, guys, panoorin nyo ito. Sinabi ni Yusek Castro. Eto na. Sec, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. Wow. So, meron po siyang event. So there is no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kesa sa mga SOCMED na walang basihan. So, wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po.